Breaking news, US President Donald Trump nagbanta ng digmaan sa Nigeria. Isang nakagugulat na pahayag ang sinabi ni Donald Trump nito lamang linggo matapos magbanta sa Nigeria na uubusin nito ang mga bandidong grupo dahil sa walang habas na pagpatay ng mga ito sa mga Kristiyano sa nasabing bansa. Siguradong magugulat ka pag nalaman mo na mahigit 50,000 Kristiyano na sa Nigeria ang itinumba. Hanggang saan aabot ang pagbabantang ito at higit sa lahat ay ano ang tugon dito ng Nigeria? Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Inanunsyo ni Trump noong linggo na sasakupin daw niya ang Nigeria sa pamamagitan ng mga sundalong Amerikano na handang sumabak sa isa sa pinakamalalaking bansa sa Africa. Nangyari ang pahayag ni Trump matapos ang ilang taon ng patuloy na karahasan laban sa mga Kristiyano na hindi napigilan ng gobyerno ng Nigeria. Sa maniwala ka o hindi, mahigit 50,000 Kristiyano na ang nalagas simula pa noong 2010, habang higit 7,000 ang pinatay ngayong taon lang. Pagkalipas ng 12 oras matapos lumabas ang banta sa publiko, agad sumagot ang gobyerno ng Nigeria. Tinuligsa ni President Bola Ahmed Tinubu ang sinabi ni Trump, pero hindi nagsisinungaling ang mga numero. At ngayon, ang tanong sa Washington, sapat ba ang kakayahan ng Nigeria na protektahan ang mga Kristiyano para bigyang katwiran ang posibleng pakikialam ng Amerika? Diretsahan ang post ni Trump sa Truth Social. Nagbanta siyang magpapadala ng puwersang militar ng Amerika sa Nigeria, dala ang mga baril para tuluyang puksain ang mga Islamic terrorist na pumapatay sa mga Kristiyano. Iniutos din niya sa Department of War na maghanda para sa posibleng aksyon. Ang target, mga grupong gaya ng Boko Haram at ISWAP na patuloy na pumapatay ng mga Christian community nang walang takot sa batas. Sinuportahan naman ni Secretary of War Pete Hegseth ang banta. Sabi niya, kung hindi kayang protektahan ng Nigeria ang mga Kristiyano, kami mismo ang wawasak sa mga Islamic terrorist na gumagawa ng mga krimen. Ngayon ang tanong, anong mangyayari ngayong nagbanta na si Trump? Posible bang talagang lusubin ng mga puwersang Amerikano ang Nigeria para pigilan ang tinatawag ng ilan na Christian genocide? At bakit handang sumugal si Trump sa ganitong malaking digmaan dahil lang sa karahasang hindi matigil ng Nigeria sa loob ng maraming taon? Para mas maintindihan natin kung bakit napakahalaga ng banta ni Trump, kailangan muna nating makita ang lawak ng nangyayari sa mga Kristiyano sa Nigeria. Simula pa kasi noong 2010, mahigit 50,000 Kristiyano na ang pinatay sa Nigeria ng mga grupong Islamist militant, kabilang ang Boko Haram, ISWAP at mga Fulaning militant. Sa katunayan, ngayong taon lang, mahigit 7,000 Kristiyano ang pinatay sa loob ng 220 days. Ibig sabihin, 32 Kristiyano ang pinapatay araw-araw sa loob ng 7 buwan ng sunod-sunod. May pattern na sinusunod ang mga pag-atake. Noong June ng kasalukuyang taon, inatake ng mga Fulaning militant ang baryo ng Yalwata. Ayon sa ulat, nasa 100 hanggang 200 katao ang napatay. May mga testigong nagsabing sinilaban ng buhay ang mga sibilyan, winasak ang mga simbahan, dinukot ang mga kababaihan at pinagsamantalahan. Tila walang tugon ng gobyerno ng Nigeria. Paulit-ulit ang kabiguan nilang protektahan ang mga Kristiyanong komunidad o parusahan ang mga gumawa ng krimen. Kaya ang mga dating hiwa-hiwalay na pag-atake naging isang malaking krisis na ngayon sa gitna at timog na bahagi ng bansa. Target talaga ang mga Christian village at ang mga sundalo at pulis ng Nigeria parang walang magawa o ayaw talagang kumilos. Ang argumento ni Trump ay nakabatay sa katotohanan ito. Idineklara niyang kabilang ang Nigeria sa mga bansang of particular concern pagdating sa religious persecution, katulad ng North Korea, Saudi Arabia, Iran at China. Dalawang mambabatas ng Amerika, sina Representative Riley Moore at Tom Cole, ang inatasang magsagawa ng investigasyon tungkol sa sinasabi ng ilan na Christian genocide sa Nigeria. Matagal nang nilalapitan ng mga evangelical groups ang Kongreso para kumilos tungkol dito. Ngayon, nakuha na nila ang pansin ng presidente at tumutugon si Trump. Ngunit hindi rin nagpatalo si President Bola Ahmed Tinubu. Sabi niya, hindi raw totoo ang pagkakalarawan ni Trump sa Nigeria bilang bansang hindi mapayapa pagdating sa relihiyon. Ayon kay Tinubu, may mga proteksyon ang konstitusyon ng Nigeria para sa kalayaan sa relihiyon. Sabi ni Tinubu, may mas malalim daw na dahilan ang karahasan. Mga social issue, pang-ekonomiya at pang-tribo, lalo na sa pagitan ng mga magsasaka at mga pastol. Nahahati kasi ang Nigeria, Muslim majority sa Hilaga at Christian majority sa Timog. At ang mga Fulani, hindi sila opisyal na teroristang grupo. Mga pastol silang itinulak patimog dahil sa climate change at pagkatuyo ng lupa.
Pero ito ang mahalaga. Kapag nagkakaroon ng banggaan dahil sa mga baka ng mga pastol na pinapasok ang taniman ng mga Kristiyanong magsasaka, hindi ito naaayos sa usapan. Kadalasan, nauuwi ito sa karahasan at sa karamihan ng pagkakataon, ang mga Kristiyano ang nagiging biktima. Kapag hinarangan ng mga magsasaka ang mga ruta ng mga pastol, sinusunog ang mga Christian village. Kahit ayaw tanggapin ng gobyerno ng Nigeria, malinaw ang nangyayari, sistematikong inaatake ang mga Kristiyanong komunidad at wala silang ginagawa para pigilan ito. Kaya ngayon, bakit nagbanta si Trump na lusubin ang Nigeria? Simple lang ang sagot. Ang mga evangelical voters ay malaking bahagi ng mga taga-suporta ni Trump. Malalim ang koneksyon nila sa mga kwento ng pag-uusig sa mga Kristiyano. Pagod na silang makakita ng mga administrasyong puro salita lang tungkol sa religious freedom, habang libu-libong Kristiyano ang pinapatay sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa pagbabanta ni Trump ng military action, pinapakita niyang hindi na manunood lang ang Amerika habang inuubos ang mga Kristiyanong komunidad. Magandang mensahe ito sa mga taga-suporta niya, pero nagbubukas din ito ng malaking tanong. May responsibilidad ba talaga ang Amerika na protektahan ang mga inuusig na Kristiyano kapag bigo ang sarili nilang gobyerno na gawin ito? Pero may isa pang dahilan sa likod nito, isang strategic calculation. Unti-unti nang nawawala sa kamay ng United States ang impluwensya nito sa Africa. At hindi ito sa malalim na geopolitical na paraan lang, literal na nawawala. Ngayong taon, pinalayas ng Niger ang mga puwersa ng Amerika. Sinundan ito ng Chad na binawi ang kasunduan nila sa military cooperation. Maraming bansang Aprikano ang nagsabing gusto nilang umalis ang mga sundalong Amerikano. Habang nangyayari ito, pumapasok naman ang Russia at China. Sila na ang nagbibigay ng military aid, nagtayo ng mga base at pumipirma ng mga kasunduan para sa pagmimina at likas na yaman. Kaya ang pagbabanta ni Trump sa Nigeria ay isang malaking pagbabago ng direksyon. Sa panahon noon ni Biden, lumayo ang Pentagon sa direktang pakikialam sa mga bansa sa Africa. Pero ang banta ni Trump na parang guns a-blazing ay nagpapakita na tapos na ang Amerika sa pakiusap. Kung hindi kayang protektahan ng Nigeria ang mga Kristiyano, gagawin ito ng Amerika mismo. Pero ayon sa mga military analyst, isa itong delikadong hakbang. Hindi gaya ng Niger o Chad, ang Nigeria ay ibang usapan. May population na kasi ito na 223 milyon. May pinakamalaking ekonomiya sa buong Africa na may halaga na mahigit 400 bilyong dolyar. May standing army din ito na mahigit 100,000 na aktibong sundalo. At may malaking impluwensya ito sa rehiyon sa pamamagitan ng ECOWAS. Kaya kung sakaling lusubin ng Amerika ang Nigeria, magiging ito ang pinakamalaking military intervention ng US sa Africa mula pa noong Somalia noong 1993. 18 sundalong Amerikano ang napatay sa loob lang ng isang araw sa Mogadishu at agad na umatras ang US pagkatapos noon. Kaya hindi nakakagulat na maingat ang tugon ng mga opisyal ng Nigeria. Binanggit ng kanilang foreign ministry ang sovereignty at constitutional protections. Malinaw ang mensahe nila sa Washington, hindi kami alipin ng Amerika, huwag niyo kaming tratuhing parang isa. Pero hindi rin pwedeng gamiting dahilan ng Nigeria ang sovereignty para payagan ang patuloy na pagpatay sa mga Kristiyano sa sarili nilang lupain. Ang banta ni Trump ay hindi para tulungan ang mga puwersa ng Nigeria laban sa Boko Haram. Ang sinasabi niya, lulusubin nila mismo kahit hindi dumaan sa gobyerno ng Nigeria. Ibig sabihin, ito ay malinaw na invasyon. Ang operasyon ng militar sa teritoryo ng ibang bansa nang walang pahintulot ay labag sa sovereignty. Pero may moral na tanong dito, hanggang kailan manunood ang international community kapag sablay ang isang gobyerno na protektahan ang sarili nitong mamamayan? Kung titingnan, napakalaki ng implikasyon kung sakaling tuloy ang military operation ng Amerika sa Nigeria. Kailangan nilang tukuyin at targetin ang mga Boko Haram at ISWAP fighters na kumikilos sa hilagang bahagi ng bansa. Pero hindi ito mga regular na sundalo, mga insurgents silang humahalo sa mga sibilyan. Kung hindi makikipagtulungan ang Nigeria, nangangahulugang gagana ang mga puwersang Amerikano nang walang local intelligence. Mas mataas ang panganib na tamaan ang mga inosenteng sibilyan. At kapag nangyari iyon, lalong magagalit ang mga komunidad na sinasabing gusto nilang protektahan. At kung sakaling matuloy, hindi rin ito siguradong mabilis. Sabi ni Trump, magiging fast, vicious and sweet daw ang operasyon. Pero alam ng mga eksperto, walang counter-insurgency na mabilis. 20 taon ginugol ng Amerika sa Afghanistan, samantalang ang Boko Haram aktibo na mula pa noong 2002. Hindi ito mga grupong mawawala lang sa isang mabilis na pag-atake. At kung tutuusin, lalawak pa ang epekto nito sa buong Africa. Kung lusubin ng Amerika ang Nigeria dahil sa issue ng religious persecution, magiging president ito. Maraming bansa sa Africa ang may mga Kristiyanong minorya na nakararanas din ng karahasan. Sila na ba ang susunod? Nakakatakot para sa ilang gobyerno, pero para sa mga inuusig na Kristiyano, baka ito ang tanging pag-asa nila. May isa pang aspeto, ang USAID. Nagbanta si Trump na agad niyang ititigil ang lahat ng tulong at pondo para sa Nigeria.
Noong nakaraang taon, umabot sa mahigit $1 bilyong ang tulong ng Amerika sa Nigeria. Kapag pinutol ito, maaapektuhan ang mga health program at development projects. Pero maaaring iyon din ang maging paraan para mapilitan ng gobyerno ng Nigeria na seryosohin ang proteksyon ng mga Kristiyano. Matagal nang nananawagan ang mga leader ng civil society sa Nigeria para sa tulong mula sa international community. May ilan na gusto lang ng suporta at resources, pero may iba na sobrang desperado na at handang tanggapin kahit anong intervention basta matigil na ang kasamaan. Taon na ng mga pag-atake pero kakaunti lang ang tugon ng gobyerno, kaya pakiramdam ng mga Christian community, pinabayaan na sila. Pero kahit totoo ang problema, may butas din ang banta ni Trump. Oo, maraming Kristiyano ang pinapaslang, pero kung ilalarawan lang ito bilang Islamic terrorism versus Christians, masyadong pinapasimple ang totoong sitwasyon. Marami ring Muslim ang biktima ng Boko Haram at ISWAP, lahat ng hindi sumusunod sa ekstremistang ideolohiya nila, pinapatay. Kahit ang mga conflict sa pagitan ng mga pastol at magsasaka, parehong may namamatay sa magkabilang panig. Madalas, ang ugat ng gulo ay hindi lang relihiyon, kundi kakulangan sa lupa, yaman at kabuhayan. Pero para sa mga Kristiyanong araw-araw na nakikita ang mga simbahan nilang nasusunog, wala nang halaga ang mga paliwanag. Ang mahalaga sa kanila, inaatake sila at hindi sila pinoprotektahan ng gobyerno. Ngayon, may bansang nagsasabing kikilos para sa kanila. Pero delikado ang ganitong framing ni Trump. Kung ipapakita ng Amerika na ang layunin ng operasyon ay protektahan ang mga Kristiyano laban sa mga Muslim, baka lalo lang lumala ang sitwasyon. Maaring maging simula ito ng mas malawak na gerang panrelihiyon at iyan mismo ang gusto ng Boko Haram at ISWAP, ang maipakita na ang kanluran ay kalaban ng Islam. Magiging madali para sa kanila ang mag-recruit ng mas maraming taga-suporta, pero may mga nagsasabi rin, ano ba ang mas mabuti? Manood lang habang pinapatay ang mga Kristiyanong komunidad dahil lang komplikado ang sitwasyon. 10 taon nang lumalaban ang militar ng Nigeria sa mga grupong ito, pero hindi pa rin natatapos ang problema. May mga tagumpay sila, pero halatang kulang. Patuloy pa rin namamatay ang mga Kristiyano. Para kay Trump, malinaw ang kalkulasyon. Sinubukan na ang suporta, hindi gumana. Baka naman oras na ng direktang aksyon, pero bakit ngayon? Bakit bigla na lang sa gitna ng 1 taon ng halalan sa Amerika, lumabas ang ganitong pahayag? Ang sagot, politika. Laging may halong politika. Sa Estados Unidos, malaking bahagi ng mga taga-suporta ni Trump ay mga evangelical Christians. At sa mga botanteng ito, napakalalim ng ugnayan nila sa mga Kristiyano sa buong mundo, lalo na sa mga inuusig. Kapag nakaririnig sila ng mga balita tungkol sa mga pinatahimik, sinunog na simbahan o pinaslang na pastor, nakikita nila ito bilang personal na insulto sa kanilang pananampalataya. Kaya ang banta ni Trump sa Nigeria ay hindi lang foreign policy. Ito ay mensahe para sa mga botante sa Amerika. Ito ang uri ng sagot na paborito ng mga taga-suporta niya. Matigas, diretso, walang pakialam sa diplomasya. Hindi ito tungkol sa komplikadong geopolitics, kundi sa malinaw na linya sa pagitan ng mabuti at masama. At sa mata ng mga evangelical, malinaw kung nasaan ang mabuti. Pero sa mga diplomat at security analysts, nakikita nila ang panganib. Sabi ng ilan, kung sakaling matuloy ang banta, magiging mitsa ito ng mas malawak na gulo sa rehiyon. Maaring bumagsak ang ekonomiya ng Nigeria, tumaas ang bilang ng refugees at tuluyang mawalan ng tiwala ang Africa sa Estados Unidos. Ngunit sa kabilang banda, may mga nagsasabing baka kailangan talaga ng ganitong uri ng shock dahil kung ilang dekada nang may mga ulat ng genocide laban sa mga Kristiyano pero walang bansang may lakas ng loob na kumilos, baka nga tama si Trump. Talk is cheap. Hindi mo kailangang sangayunan ang kanyang paraan pero mahirap ding itanggi na may malalim na katotohanang nakapaloob sa galit niya. Ngunit lampas sa politika, may mas malaking tanong na kailangang pag-isipan. Sa loob ng kasaysayan, ilang ulit nang ginamit ng Amerika ang moral duty bilang dahilan para manghimasok sa ibang bansa. Vietnam, Iraq, Afghanistan, lahat sinabing para sa kalayaan. Pero lagi itong may kapalit, kaya ang tanong ngayon, kung talagang tutuparin ni Trump ang banta niyang papasukin ang Nigeria para protektahan ang mga Kristiyano, ito ba ay tunay na katarungan o isa na namang anyo ng panghihimasok? Ang mas mabigat pa, paano kung sa mga mata ng mga Aprikano, hindi ito pagliligtas, kundi pagsalakay? Paano kung ang layunin ng Amerika ay hindi lang moral, kundi estratehiko upang makabalik ang impluwensya nila sa kontinente? Sa ngayon, walang malinaw na sagot, pero ang sigurado, hindi na maibabalik sa dati ang usapan. Ang banta ni Trump ay nagbukas ng bagong yugto sa relasyon ng Amerika at Afrika. Kung dati, puro kasunduan, tulong at pakikipag-ugnayan ang tono, ngayon ay may dalang banta ng puwersa.